tinatayo. Ito'y isa pa lamang ha. Abangan ninyo, lagi naman kayo nanonood, ano? Abangan ninyo, marami pa kaming bubuksan or i-ground break. Despite of fiscal problem, we will continue to develop the City of Manila and focus on investing into MBN. Good news mga taga Batang Manila. Ngayon na po ang groundbreaking ceremony para dito sa Sacramento Friendship sa may Zamora Corner, Canonigo Street dito po yan sa Paco, Manila. Etong library ay mas magiging maganda na, magiging 5-story na at mas maraming features. Hindi lang para sa mga estudyante, pati na rin sa mga senior citizens. So ito ay multi-purpose building. Ganda, di ba? So matagal na pala itong Sacramento Friendship Library, 1931 pa. At nagkaroon na rin ito ng mga ilang beses na renovation, pagpapaganda. At finally, ito ay magiging modern. 5-story. So kasama si Yorme dito sa gagawing groundbreaking, Vice Mayor Chi Atienza. So ituturo ko rin dito sa itsura ng dating library. Manila Sacramento Friendship Library. So ito kabay na dyan ay nagkaroon ng groundbreaking. So ito ngayon magle-level up na to. Magiging 5-story na ito. Ganito dapat ang mga project sa Manila. May coordination sa Manila City Hall at pati na rin sa mga ilang official na involved sa paggawa dito, di ba? Mabilis. Ito yung legal. May mga permit, di ba? Hindi katulad sa pinuntahan ni Yorme. Tulad sa ibang distrito. Nagalit talaga. Pinasara. Walang permit. Kulang-kulang. So, ang ganda pala nitong feature nito. May freight elevator, may children's room, library, pang senior citizen, office, so lahat na. Itong multi-purpose building na maganda to para sa mga estudyante na nagre-review or kung meron kayong events, so, di ba? Huwag kayong maglala dahil hindi lang sa District 5 magkakaroon ng ganito. Abangan nyo rin sa distrito nyo dahil binanggit ni Yorme na mas marami pa tayong mga project na gagawin para sa mga Batang Manila. Dito na tayo ngayon sa Paco, Manila para sa groundbreaking nitong multi-purpose Sacramento Library. Hindi naman natuloy, pero ngayon po, ito na po yung pagkakataon natin na finally magkaroon tayo ng maayos na library sa distrito natin at magkaroon ng lugar na, alam mo kasi ang limit natin, konti lang, napailaw natin, pero ito na talaga yung pagkakataon natin na magkaroon ng maayos na gusali dito. So palakpakan naman natin po. So yun lang po muli, maraming salamat at gusto ko lang sabihin sa inyo, Mayor, Vice, nandito lang po ang inyong congressman kung may kailanganin pa sa mga susunod na ipagagawa dito po sa ating library. So maraming salamat. Sa 5 distrito ng 2 taon, nakita ko ang hinaing ng mga kabataan na kulang pa rin ang suporta nila pagdating sa edukasyon. Pero ang isang bagay na pinakikilig ng aking puso, dahil alam ko, ang vision ng ating alkalde para sa library na ito ay para matuto rin ang ating mga lolo at lola na magbasa at mag-computer. Sabi sa akin ni Yorme kanina, high-tech daw ang mga computer na makikita niyo dyan balang araw. Kaya, nakaangkla po ito sa gustong mangyari ng ating alkalde sa administrasyon to na mag-focus sa minimum basic needs at kasama po dyan ay ang education para sa lahat, lalo't-lalo na sa aming mga lolo at lola. Nakaatas sa akin na ipakilala ang ating pinakamagaling na alkalde ng Maynila.
Sa totoo lang alam nyo, noong panahon na siya'y nag-uumpisa bilang konsehal noong 1998, ako po ang kasama niya sa District 1 na umikot para irepresenta ang aking ama. Kaya proud na proud po ako dahil hindi number one, mataas ba ang boto niya? Number 1 siya bilang konsehal noon. At nakita ko talaga ang integridad niya at alam ko mahaba ang pupuntahan ng kanyang karera. Kaya naman, noong 2007 to 2016, siya ay naging napakagaling na vice alkalde. At siya rin ang alkalde na tumulong sa atin sa panahon ng pandemya. Maraming salamat, Vice Mayor. Masyado mo naman pinataas yung expectations ng ating mga kababayan. Just trying to do my job. But anyway, today I'm happy. I'm happy for Fifth District and the community in Zamora area. Lalo na kayo dito. Sa ating mga chairman, mga kagawad, secretary, treasurer, mga tanod at XO, SK chairman, sa ating mga may asim pa, mga lolo at lola ko. Ang lalakas yung ngayon. Lakas ba makapagpalakas yung insure? Kumusta? Basta one more round. Yeah, huwag kayong magalala. Kahit na gipit tayo, basta sa ikalalakas ninyo, ikabubuti ninyo, kabubuti ng ating mga nasasakupan. Totoo na may sinabi ni Vice Mayor Chi. Talagang yung pimpo, pigang-piga na. Pero pag sa ikabubuti ng ating mamayan, pipilitin ko makagawa at mairaos ang ating lungsod ng Maynila. Ano pa, as you can see, bagamat may mga ilan, mga araw, nagkahiwalay ng landas sa politika, pero nakita ninyo ano ang pinaiiran natin, pagpapatawad. Why? Politika lang yan eh. At the end of the day, the people have decided already. Pumili na ang tao. Nagdesisyon na ang tao. Para sa ikabubuti ninyo, wala sila, tinatanggap ko. Di ba, nagkompromiso na siya sa atin, sa komunidad, kung ano maitutulong niya. Pag natayo na ito, ay sigurado ako, harapatan ko si Congressman Erwin Chen. Sa ating leader, sa library, si Maylin at sa po ng kanyang mga empleyado, hindi natutulog pagtagulan, baha na lang. Magkakaroon na kayo ng maayos na pasilidad. Ito, inaalay namin para sa mga bata at matanda. We wanted to give you a space, a comfortable space for learning for our kids. May kayat sila dyan. Alam niyo bakit? Pag yan natayo, ito'y isa pa lamang ha. Abangan ninyo, lagi naman kayo nanonood, ano? Abangan ninyo, marami pa kaming bubuksan or i-ground break. Despite of fiscal problem, we will continue to develop the City of Manila and focus on investing into MBN. MBN means minimum basic needs. Healthcare, education, housing, and jobs. Yun ang trust ng City Government of Manila. So with that, we will continue to develop our facility in our own little way. In the next few months, 9 months thereafter, bago na ito. At sigurado ako, yung bata, hindi na tatambay sa kalsada. Bakit? Babalik sa library. Bakit? Makakatikim sila ng Mac. Macintosh desktop. Apple.
Yes, we will invest just to entice and yeah, the drive kids today, especially yung mga senior ko, o meron silang maayos na extra space. O, kung gusto nilang tumatakbo-takbo pa rin yung pwede tayo mag-bingo. Gusto mo? Charot. Wala yun. Dito, I just want a space for our people. Yung dyan nga lang, yung isang amoy echas dyan na pinuntahan ko isang araw. Isang ligo. Isa may tapat ng Colombian. Yan, ginagawa na, napansin nyo, open green space. Diyan sa kanto na yan. Noong dumaan kami ni na Andres masarap yung amoy Buti na lang, pamilyar ako dun. But we will continue. Ngayon, napagkasunduan namin, naawa naman ako sa mga kabataan, tinurog yung kanilang skate park. Dito, sa inyo. Nag-usap kami ni Congressman Erwin Cheng kahapon. Yung Saturday. Sabi ko, Erwin, baka naman po pwede. Kasi yung mga ATABs, kung saan nag-skate. Baka pwede natin ibalik yung skate park. Kasi kawawa naman. Nag-agree si Erwin, si Kong Erwin, tutulungan tayo maipalik yung ating skate park. So sa inyo po, mga nanay ko, mga tatay ko, pumanatan kayo. Mahirap ang buhay natin. I'm not saying madali lahat ito. Talagang sinaid napampira po yung kaban ng bayan. Buti na lang may Red Cross. Nakakuha pa tayo ng dugo. Ma-refill natin. But kidding aside, we will continue. No matter what, holiday, may hamon sa panahon, o kung ano man. Sabay-sabay po natin saksihan ang paghuhulog ng capsule at ito naman po ay tatabunan. Itsura ng Friendship Library ngayon. Level up na to. So magiging 5th floor, ito yung itsura ng Pampra Library dati. Ganda na. Magandang project to dito sa District 5 Manila. Okay. Magiging pagbabago nito. So ito yung sa children section. Sa taas, ma'am. Ano to sa taas, ma'am? Ito pang review area. Medyo luma na pala, no? Dami rin pa yun. Dami, kontrolado pa yun kasi pag puno na, nagbihintay na lang sila sa labas. So dito, ma'am, anong usually ginagawa dito, ma'am? Yung mga nagre-review at saka computer.